Breaking news! Pangulong Bongbong Marcos viral na naman ngayon. Paano ba naman kasi mga kababayan, sinupalpal lang naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga nagsipagkalat na fake news. At eto pa mga kababayan, totoo kaya ang mga balitang nabudol lang tayong lahat? Totoo kaya ang balitang wala talagang mga loyalista at lahat binayaran lang nung nakaraang eleksyon? At totoo din ba ang balitang walang ginagawa ang ating Pangulo? Etong video na to talaga ang tatapos sa mga kaliwat ka ng usapan sa ating bansa. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Just in! Huwag na huwag kukurap mga kababayan. Pangulong Bongbong Marcos viral matapos dumugin ng mga kababayan natin sa bansang Brunei sa kanyang meeting with Filipino community sa nasabing bansa. Kitang-kita ang init ng pagtanggap sa bawat Pilipino sa ating minamahal na Pangulo. Hindi maikakaila ang kanilang pagmamahal at ang kanilang tunay nararamdaman na binisita sila mismo ng Pangulo ng Pilipinas. Ito talaga ang nagpapatunay na madami talagang loyalista at mga kababayan nating nagmamahal kay PBBM sa loob man o labas ng Pilipinas. Kaya naman bilang gande, napakaganda ng mensaheng binitawan sa kanila ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. And wait, there's more. Dahil sa kanyang mensahe, layunin ni Pangulong Marcos na palawakin ang focus ng pagpapaunlad ng infrastruktura sa bansa upang payagan ang paglago ng mga malalayong munisipalidad at transportasyon ng mga produkto at serbisyo sa mga atrasadong lugar sa pamamagitan ng pagtayo ng mga kalsada, tulay at mahuhusay na paraan ng transportasyon. Nangako din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagbutihin ang mga proyektong pang-infrastruktura sa Pilipinas upang magdala ng mga kaunlaran sa mga malalayong lugar sa bansa. Nanggit niya ang pagpapalawak ng mga serbisyo sa riles, pagpapabuti ng connectivity at higit na akses sa mga paraan ng komunikasyon upang walang bahagi ng Pilipinas ang hindi maaabot nito. Iniulat din ni PBBM sa mga Pilipino sa Brunei na ang mga trabaho ay nililikha sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga pamumuhunan na umabot na sa 1.26 trillion pesos noong 2023. Sinabi ni Pangulong BBM na pinapaigting ng kanyang administrasyon ang mga pagsisikap na maakit ang mga mas marami pang pamumuhunan para sa bansa upang makapagbigay ng mga oportunidad na sa trabaho para sa mga Pilipino. Aniya, nalampasan na ang 1.26 trillion pesos na investment ang inisyal na optimismo ng gobyerno nang magtakda ito ng 1.51 trillion pesos na target ngayong taon. Binisita ni Pangulong BBM ang Filipino community sa Brunei bilang bahagi ng kanyang 2 araw na state visit sa Brunei Darussalam kung saan pinarangalan niya ang mga kanilang kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagiging mga ambasador ng turismo ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong napakainit na pagsalubong sa akin ngayon, sa aking asawa na si Lisa at sa aming lahat na naririto ngayon bilang pagpaunlad sa panyaya ni Sultan Hassan al-Bolkiah na bisitahin ko ang bansang Brunei Darussalam. Lisa and I bring you the best greetings and the best wishes of our family and the Filipino people back home. Over the years, every time I go abroad, I talk to my foreign counterparts, I get compliments for the strong work ethic of Filipinos. I'm always told that Filipinos have unparalleled skill, efficient, and are trustworthy. And I know that is the same here in Brunei. You may all have different professions. That what we bring to all that we do, not only in the Philippines but even abroad, as is proven by the record that Filipinos have made and the reputation that you have gained, that what we bring is a special brand of Filipino service everywhere we go. Ito po ang pagka-Pinoy natin na may malasakit, mapag-aruga, mapagkalinga tayong mga Pilipino. Maraming salamat po sa inyong mga mabuting ginagawa upang iangat ang respeto, pag-unawa at imahe ng ating bansa dito sa Brunei. So while we honor our overseas Filipinos for your sacrifices for our nation and the families,
one of the promises I made when I first took my oath as president was to create more jobs in the Philippines so that working abroad will only become a career choice and not the only option for hardworking men and women of the Philippines. Mabuti po siguro na ibalita ko na sa inyo na ngayon pa lamang bilang pambungad ng aking mensahe noong nakaraang 2023. Nakapag-approve na po tayo ng investment na maabot ng 1.26 trillion pesos. This is a remarkable figure surpassing the trillion peso mark. This achievement surpasses our initial optimism when we said ang una naming target ay sabi namin 1.15 million trillion pesos, ngunit ito'y umabot na sa mas mataas na numero. To far exceed this mark by reaching 1.26 trillion pesos is a clear testament to the growing confidence investors place in fostering their businesses' growth within the Philippines. Upon full operations, the projects are expected to produce 49,030 jobs for Filipinos. Alam po natin na kapag masigla ang ekonomiya, maayos ang kabuhayan. Things are looking up for the economy. Bukod sa mga remittances na nanggagaling sa inyo, sa ating mga OFW, I also encourage all of you to someday to return and invest and set up your own business at home and in the Philippines. Isa sa mga prioridad ng gobyerno ay ang agrikultura. Kaya tinatrabaho po natin ang husto upang magkaroon tayo ng modernized agricultural sector na kayang suplayan ang ating pangangailangan at bukod pa doon ay makapag-export pa sana tayo. I am relentlessly pushing and prioritizing the development of our agricultural land and our agricultural sector. I cannot say it enough, I cannot emphasize it enough, but we really need to invest in the development, productivity, and modernization of our agri-sector. By building infrastructure, improving market linkages of our farmlands will yield not only crops, but also opportunities that create ripples of positive effects throughout our nation. Ang layunin po ng ating pamahalaan ay kilalanin ang agrikultura bilang catalyst o bitsa upang para sa ating ekonomiya. Itataas natin ang produksyon ng mga produktong pang-agrikultura. Pagtitibayin po natin ang tinatawag na value chain ng agricultural sector. Sunod po sa aking listahan ay naging iay ang infrastruktura. I've said it before, uulitin ko na. We will build and we will build better and we will build more. I seek to widen the focus of infrastructure development to allow for growth in far-flung municipalities. Ayaw po natin nakikita na sa Maynila lamang, sa Luzon lamang ang lumalago at gumaganda. Kailangan po, wala pong naiiwanan. Kahit na sa lalupalop na napakalayo, ay nararamdaman nila na meron silang pag-asa, na merong mga opportunity, na merong tumutulong sa kanila na pamahalaan para pagandahin ng kanilang buhay. So we go to the underdeveloped areas of the Philippines, and this we will open up through the construction of roads and bridges, as well as an efficient means of transportation, including the expansion of railway services and including connectivity and access to means of communication so that no part of the Philippines is outside of its reach. Pagbalik po ninyo sa Pilipinas, we hope to also welcome you to a new and upgraded Manila International Airport as we embark. Dahil sinimulan na po natin, dahil nakakahiya naman po, yung airport natin napabayaan na ng husto. At pagka yung mga nag-aaral tungkol sa mga airport, hindi maganda po ang report sa airport natin sa Maynila. Kaya tayo ay kakalagda rin po natin. Meron tayo po 170.6 billion pesos na
idadalhin para pagandahin ang ating mga passenger terminal, ang ating mga airside facilities, at saka mas madali ang paglipat mula sa isang terminal hanggang sa kabilang terminal, mula sa airport hanggang sa terminal ng bus para makauwi sa probinsya. Lahat po yan ay bubuhin natin para hindi na po nahihirapan ang ating mga bisita at ang ating mga balikbayan. Ito siguro ay tatagal ng mga 15 years. Pero itong mga bagong pagpapaganda ay inaantay natin na maramdaman na natin next year na siguro. Infrastructure will remain a very high priority as it helps drive growth and it helps drive employment. I am also committed to shifting to renewable sources of energy. Kagaya po ng aking nabanggit, ito gagamit po tayo ng wind power, yung mga windmill, yung geothermal, yung biomass, wave power, hydroelectric power generation, para magkaroon naman tayo ng mabilis na pagbalik ng ating kuryente pagkatapos ng kalamidad, ng mga pagka may bagyo, may baha. Para naman ay mabawasan ang maging casualty natin kapag may ganyang mga pangyayari. In January of this year, we launched Bagong Pilipinas. This is a powerful and unifying framework of ideas, of values, and beliefs that aims to inspire our nation to come together, to strive in earnest towards elevating the Philippines to new heights, rooted in a very clear and wholesome awareness of what is already ours and a shared vision for what we would like our future to be. I encourage every Filipino to look beyond differences and to work harmoniously together to build a nation that not only meets current challenges but also envisions and shapes a more promising future for all our citizens. And that is why I call for transformation. We have to transform our idea of being a Filipino. The transformation of the way that we present ourselves to each other and to the rest of the world. And the transformation of our economy, of our governance, and of our society. So I challenge each one of you, let us become new Filipinos. Lahat tayo maging bagong Pilipino na nandyan sa bagong Pilipinas, sa pagbabago sa bawat aspeto ng ating pang-araw-araw na buhay. Pagbabago sa isip, sa salita, at sa gawa. My obligation to the Filipino people is a realistic vision. The best days of our end years are not in our past, but in our future. And the solution cannot be done by government alone. There are so many things that we need to do that we can only manage if we do them together. Everyone must do their part. The unrelenting drive for excellence in all aspects of personal, community, national, international life demands that all Filipinos set for themselves standards and goals which are nothing short of excellent. You are no stranger to this. You are already doing it here in Brunei. Trust in government for leadership. But let us accept our part as citizens. Let us be proud to be Filipino. Let us be confident. Let us be confident in the future of our country with resoluteness by which we can decide to make that future come to pass. Magkaisa po tayo. At ako ay malakas po ang aking loob na pagkapatuloy ang suporta ninyo sa ating pamahalaan, sa isa't isa, at sa ating minamahal na Pilipinas, ito po ay magiging matagumpay. Kabayan, sa pagtulungan at pagkakaisa natin, tutungo po tayo sa pag-angat ng kabuhayan ng Pilipino at sa kaunlaran ng ating bansa. So even as you build your lives here in Brunei, join me as we work together for a bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang hapon po at marami pong salamat.